araw po, nagulat ang mga media, including ang mainstream media at ang ating social media, nang lumabas po ang nagre-represent bilang tagapangulo o coordinator ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, si retired General Raul Gonzales, no? Kapareho siya ng pangalan ng aming former congressman at dating naging Department of Justice Secretary during the time of Gloria Macapagal Arroyo, at namayapa na po ito. Naging kaibigan ko rin siya sa isang pagkakataon when I was still with the CPP, NPA, NDF, si late Secretary of Justice and Iloilo Congressman Raul Gonzales. Pero iba po ito ang nagsalita doon sa nakita kong parang media briefing na nagre-represent ng PMA, Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, ay si General Raul Gonzales. I'm not so familiar with him. Hindi ko na siya siguro inabot nung ako po ay naging aktibong consultant ng security sector ng Philippine Army, ng Armed Forces of the Philippines, at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So itong PMA Alumni Association Incorporated po ay binubuo ng mahigit kumulang 11,000 active members ng mga naging graduates o naging bahagi sa isang pagkakataon, at least 2 years, 1 year, sa Philippine Military Academy. At sila po ay mga professional soldiers, naging professional na mga security sector leaders. At marami dyan nagretiro bilang mga colonel at mga generals. Yung iba maagang nag-retired sa service, pero bahagi sila ng mga more than 11,000 na mga PMA alumni graduates. Or PMA graduates na tinatawag na PMA alumni. Ayun. So, ano pong naging pahayag nito ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated? Sa pamamagitan ng kanilang representasyon na ipinakita po kahapon, ang nakita ko, ang pangalan niya, si retired General Raul Gonzales. Tatlo po ang nakuha kong punto na ipinahayag nila. Number 1, nababahala sila sa nagaganap na malaganapan at mga malalaking iskandalo ng korupsyon sa ilalim po ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos. At nakikita nila na hindi pwedeng ipawalang bahala at ikibit balikat at magiging matahimik na lang itong mga nagaganap na napaka-iskandaluso. Binanggit niya doon ang issue sa PhilHealth, na nababahala sila kung bakit kinuhanan ito ng pondo. Ang issue na 60 billion at hindi may paliwanag ni Ginoong Marcos at nila Ralph Recto. At hindi lang yon, tinanggalan pa ng subsidy support sa budget 2025 ang PhilHealth Insurance na para sana sa mga mahihirap na pamilyang Pilipinong nagkakasakit. Nababahala sila tungkol dito sa Maharlika Fund na hindi nga pa may paliwanag. By the billions of funds po ito, at walang pagpapaliwanag ang gobyerno ni Marcos ano na ang status nito. Ang Land Bank, mga 50 billion po ang ibinigay dyan, at ang I think Development Bank of the Philippines ay mga 75 billion. So 125 billion, all in all, umabot yan sa 500 billion public fund, ang Maharlika Diskarte Fund. Pangatlo, ito pong mga flood control project na binanggit ng mga taga-PMA Alumni Association na ginagamit na gatasan, hut-hutan at garapalan na sinasakmal at dinadambong o kinukurakot ang pondo, lalo na ang karamihan sa mga kongresista rin mismo ang kontratista o mga kontraktor nitong maanomalya at naaanod ng baha papunta sa bulsa nila na mga flood control projects. Na nang tiningnan po ang record ng gobyerno in the last 2023 and 2024 General Appropriations Act, combined together, there were around 1.3 trillion pesos items na ang equivalent niya ay 1.3 trillion pesos flood control project. Samantalang nilulubog ng baha ng bagyo kapag nagkakaroon ng mga pag-ulan at pagbagyo ang milyong-milyong mahihirap na pamilyang Pilipino na nakatira po sa mga lugar na mga inaabot palagi ng pagbabaha, lalo na po sa mga gilid estero, sa mga urban poor communities, and even sa mga lugar po na flood
prone and mudslide prone area. So sabi ni General Gonzales, nababahala po ang Philippine Military Academy Alumni Group na sabi ko nga there are around 11,000 more or less o baka mahigit pa na mga graduates o naging bahagi ng Philippine Military Academy. At sila po ay nirerespeto sa ating lipunan sapagkat sila po ang pinanggagalingan ng mga nagiging senior officers ng Philippine Army, Air Force, Navy, Marines, and even sa Philippine National Police din po. So, malinaw na hindi na po kayang tiisin at hindi na po nila kayang pagtakpan o maging tahimik sa malawakan at iskandalusong pagkakaroon ng mga issue ng korupsyon sa ating bansa. This is something na first time nating narinig. Maliban po na nagsalita din ang mga PMA alumni, mga retired generals and mga retired officers ng AFP, karamihan pati sa mga PNP noon na nanggaling din po sa Philippine Military Academy nung kami po ay illegal na ikinulong at kami po ay nilabag ang mga karapatan namin ni Lorraine Badoy ng Kongreso ni Tambaluslos noong December of 2023. Umabot po ng mahigit 500 PMA graduates na mga karamihan po mga naging Chief of the Army, Chief of the Armed Forces, Chief of Air Force, Navy, and Marines. At ang iba po mga naging pinuno pa sa Philippine National Police also na nagsama-sama na manawagan sa pagkukundina sa ginawang illegal na panggigipit at pagpapakulong po kay Ka-Eric at kay Lorraine Badoy at sa ginawa nilang pangaharas, pananakot, pangbubuli at pangbabastos sa aming pagkatao at sa aming mga karapatan na nasaksihan po ng buong daigdig at ng buong bansa noong December 2023. Yun pong huli na nagkaroon ng malawakan na pagsasalita at pagpapagsa publiko ng paninindigan nila ang Philippine Military Academy noong December 2023. So almost 2 years po ang makalipas, ngayon po lumabas ulit ang Philippine Military Academy Alumni Association. Tama ka, Christopher Casaul, si Boy Contempt na NPA Caldero Paduano. Opo, hambog at mayabang yung kulukoy na yan eh. Akala mo pagmamay-ari niyang kongreso at akala mo Diyos at hari na siya ang masusunod at hindi ka pwedeng manindigan at magkaroon ng boses sa kanya. Sarap nga sapakin sa mukha eh. No? Mayabang talaga at walang karispe-respeto sa mga batayan na karapatan ng mga mamamayan, ng mga resource persons. Hambog, may katapusan din yan, mga kababayan. Roy Canilaw, your puti, ang Ipanaw Sambayanan number 18 po ang party list natin. Yes, thank you. Your puti sa pagtulong kay Langging dyan sa mga bata, sa anak namin at sa pamilya natin dyan. So, ano po ang significance nitong ipinahayag ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated at mga retired military and police officers na karamihan ay nagtapos o naging bahagi po ng Philippine Military Academy, a prestigious military institution of training school ng mga nagiging senior officers po ng security sector ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. This is something that Marcos and Romualdez and all their conspirators in perpetrating abuse in government and corrupt practices should be seriously worried about. Dapat silang mabahala talaga. Paul Ragmac Rakidan and Marikit Star _23. Number 18 po ang ating Ipanaw Sambayanan Marikit Star. So Giovanni Sibero, dapat pong mabahala. At in fact, makikita na po natin na nasa panic mode ang mga public reaction na ginagawa ni Marcos. Whenever there is a time that he will be ambushed interview, no? Yung biglaan siyang interviewin at hindi niya napagandaan, nagkakaroon siya ng mental breakdown doon sa tamang pagsagot at pagproseso ng mga tanong at nakakalimutan niya na siya ay pangulo ng bansa kaya wala sa hulog, hindi tumutugma, no? Very disoriented at unsynchronized with reason ang kanyang pagpapahayag kapag na-ambush interview siya. Itong si Marcos Jr. sapagkat nasa panic mode po ang kanyang sitwasyon.
Hindi na niya alam kung saang panig nanggagaling ang pagpupuna at ang pagbibigay ng panawagang umayos ang kanyang gobyerno sapagkat hindi na mapagtatakpan ang sistematiko, malaganap at monumental acts of corruption which are being fully restored under his administration. Yan po ngayon ang kalagayan ni Marcos Jr. Hindi na niya alam kung paano mapigilan that even the senior officers na naging bahagi po ng security forces natin, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, ang PMA Alumni Association ngayon ay nagsasalita tungkol sa mga iskandalo ng malawak at malaganap na pagkakaroon ng korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Klarong-klaro po na ito ay mga hindi pambihirang pagkakataon na nagbibigay ng pananalita at pagpupuna ang mga respetado na mga alumni ng Philippine Military Academy to the point na tinukoy na talaga nila ang mga particular na mga issues na binanggit natin na nakakabahala na, including po ang iskandalo sa hinukos-pokos at inistapa at sinindikato sa budget 2025. Ayun. Number 2 point, mga kababayan, how significant in our political situation ito pong paglabas ng pahayag ng PMA Alumni Association, mga graduates ng Philippine Military Academy. It shows po that even those who tend to be conservative, ibig sabihin po yung hindi masyadong makikialam o nakikialam direkta sa mga usaping pangpolitika, ay hindi na po nakakapagpigil na maglabas ng sentimiento at magbigay ng pampublikong komentaryo sa napaka-iskandalusong kalagayan po ng muling paglaganap at paglubha ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Kaya nga dahil dito, mukhang nagiging consistent ang panic attack ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez that even in the challenge for undergoing scientific hair follicle-based drug testing upang pagtutuhanan o pasinungalingan kung tama ba o hindi ang mga iskandalong iniuugnay kay Marcos for his involvement consistently from noon hanggang sa kasalukuyan hinggil sa kanyang pag-aabuso at paggamit ng mga illegal na droga at illegal substances na droga na nakakaapekto sa kanyang kaisipan at sa kanyang decision-making process at sa kanyang capability and competence as the president in as far as his psychological and mental health are concerned. Hindi po niya ito tinatanggap ang paghamong ito. At nakikita mo, nagagalit siya. Pati po ang pagpunta sa Supreme Court ng mga petitioners na nagre-represent po sa sentimiento at ng mga paninindigan ng mamamayang Pilipino na seryosong questionin ang legalidad at ang constitutionality ng budget of 2025 sa Supreme Court ay nagpanic attack din si Marcos.